Skygo Earl 175. Nandito na sa Santa Cruz, Laguna. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ayan mga ka-riders, kung hanap nyo ay murang classic na motorsiklo, nandito na ang upgraded version po ng Earl 150. Meron na po silang Skygo Earl 175. Unahin na natin yung presyo niya para may idea na kayo kagad. Kita nyo, napakamura lang niya mga ka-riders. So, sa halagang 62,800, makukuha nyo na po itong si Skygo Earl 175. And then samantalahin na po natin yung kanyang promo. Naka-straight monthly po siya, 0 down payment. And then sa 3 years, ang kanya pong monthly installment ay 3,157 pesos. Papakita na rin po namin yung kanyang stock na side mirror sa handlebar siya nakalagay. Astig niya, di ba? Then pwede nyo siyang ilagay sa taas o sa baba, pero mas maporma pag nasa baba eh. Yan, bali hindi na natin hihigpitan para hindi na mahirapang kalasin mamaya. So ayan po ang forma niya mga riders kapag nakalagay. Medyo lapit-lapit lang natin. Grabe mga riders ha, sa formahan talaga hindi na maiiwan itong si Skygo. Kita nyo sa halagang 62,800 pesos, makukuha mo na itong si Skygo Earl 175cc. Kaling ng forma niya mga riders, although carburetor type pa rin po siya, pero ibang datingan niya mga riders, diba? Timeless ang forma, hindi siya mapapag-iwanan kahit sa modern or classic. Papagay ang motorsiklo na to. Unang-una kita nyo naman sa kanyang headlight, akala mo siya po ay bulb, diba? Pero LED na po yan mga riders. So, kita nyo po yung dalawang square na kulay yellow, diode po yan. Although retro classic ang datingan ng kanyang round shape na headlight, modernized naman po yung kanyang laman, di ba? Kaya sigurado maliwanag po ang ilaw nito, kulay white. Lalo't naka-wide ang kanyang mismong headlight, kaya malawak po ang tapon na liwanag niyan. Then sa turning signals niya, grabe, akala ko bulb mga riders, pero LED rin po siya. Pero yung klase niya, bullet shape yung kanyang itsura, di ba? Ayan, naka-chrome pa siya. Kaya stick na rin ang pormahan ito. And then check natin yung kanyang mga ilaw sa tail lights ha. Full LED siya mga riders, nakakatuwa naman, di ba? Although retro classic yung forma, naka-modern naman yung kanyang mga ilaw. Ayan, puro LED po ang ginamit. Magmula sa kanyang tail light, stop light hanggang sa turning signals. At maganda rito, flexible pa po yung kanyang mga turning signals. And then isunod na po natin agad yung kanyang dalawang maangas na shock absorber dito po sa rear. Sa rear suspension po niya, meron po siyang sub-tank mga riders. And then adjustable pa po siya. Kaya sigurado sa lupakan maaasahan to mga riders. Yun lang sana ginawa ng disc na rin dito sa rear, pero drum brake pa rin po siya mga riders. And then naka wire spoke po. And then size 17 po yung kanyang rim.
Then sa kanya pong rear tire, 110 by 80 by 17 po ang sukat. One-shing tire. Pero tube type pa rin po siya mga riders. Meron po itong interior. Fully manual po ang kanyang transmission. Bali 5 speed po ang Earl 175cc. Then may protector naman yung kanyang kadena ito. Para hindi tayo mapatikit. Stainless po yung kanyang gear pedal. And then panalo rin po sa kanyang mga pigeon footrest. Okay, dito po bilog na fully covered po siya ng rubberized. Hanggang dito po sa rider's footrest, ayan, rubberized din po siya. Then simple yung kanyang mga sticker, di ba? Konting decals lang. Ganda pa din ang color combination na ginamit, di ba? White and gray. Then reflectorized pa po itong gray na yan. Wala na ibang makikitang mga sticker or decals, oh. Ayan, napaka-classic talaga ng kanyang datingan. And then vintage din itong kanyang upuan, kulay brown. At sigurado malambot siya mga riders. Makitid lang, maganda naman yung kanyang shape. Ito medyo matambok dito syempre sa back rider. At malambot din naman siya. And then yung kanya pong grab bar, tamang-tama lang din. Ito, pataas. Hindi mahirap hawakan. Then panalo na rin sa kanyang stock na muffler. Bullet type po siya mga riders. And then meron po siyang heat guard na metal. Na stainless din po. And then sa starting option po niya, syempre meron siyang kickstart at saka meron pa rin po siyang electric starter. And then 1 liter po yung kanyang engine oil capacity. And then syempre yung kanyang pong rear brake, ayan, stainless din po siya. At medyo malapad na rin yung kanyang pedal dito sa kanyang preno sa hulihan. And then nasa 12.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Meron po siyang fuel consumption na nasa 50 kilometers per 1 liter. And then meron po siyang maximum speed na 98 kilometers per hour. Talagang sulit na po. Pagdating sa specs, kita niyo po yung kanyang classic na panel, di ba? Fully digital na rin po siya. Sayang, wala lang battery available po eh. Pero maganda ho rito, yung shape niya, ternong-terno dun sa shape po ng ating headlight, di ba? Then naka-chrome po yung kanyang palibot, kaya very classic po talaga ang datingan. And then sa naked handlebar niya, medyo malapad po siya mga riders. Then tamang-tama naman dun sa kanyang mga handle grip, bumagay sa ating seat cover na kulay brown pareho. And then ito ang maganda sa kanyang special features, meron po siyang charging port na USB ready na. Lagay lang tayo dito siguro ng cellphone holder para pa mag-charge, rekta na. Then meron po siyang flashing light mga riders, itong kulay pula na button. Nandito po yung kanyang switch ng headlight, DRL, and then switch off, high beam, low beam sign. Then turning signals, horn, itong kulay red. Dito sa kabila naman po nagsosolo yung kanyang electric starter push button. And then modernized na rin po yung kanyang brake master, di ba? Hindi katulad ng iba na ordinary na square lang. So dito, kita na natin yung ating brake fluid. Balik tayo dito sa front, bali naka-telescopic fork na front suspension. Meron po siyang reflector magkabila. And then dito po sa front tire, may sukat po siya na 90 by 90 by 17. And then sa front brake po niya, naka-single disc na meron pong dual piston caliper. And then sa kanya pong net weight, tumitimbang po siya ng 118 kilos. Meron po siyang ground clearance na nasa 160 mm. And then seat height naman po na 770 mm. Meron po siyang maximum power na 12.2 horsepower at 8,500 RPM and 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. And then 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, carburetor type, the fuel supply system, and then air-cooled po sa kanyang cooling system, 175cc displacement, and then naka-timing chain na rin po siya. Ay mga riders, ang forma niya kapag naka-side stand, for sure, abot na abot niyo po ito. Tayo po ay may height na 5'8", ha. Siguro kahit mga 5'5", komportable ho rito. Sa 5'8" na height po, lapat po yung dalawang paa natin mga riders. So, siyempre ang forma po ng gantong classic na motorsiklo ay medyo pasubsob po mga riders, ha. Pero tama-tama lang naman po sa haba ng ating braso. Hindi naman tayo masyadong hirap. Pero kung talagang gusto nyo humaabot siya, lapit lang tayo. Mahaba naman po yung kanyang upuan. Then dahil tayo ay medyo matanggal, atras tayo. Then yung kanya pong shock, although hindi po siya ganun ka-responsive, pero nagbabounce na din naman siya. Hindi lang kagaya talaga ng iba na kinasanayan natin. At dito po hindi siya ganun ka-malambot.
Pero dahil sa ito nga po ay isang retro classic na motorsiklo, makakasanayan na rin natin yan mga riders. Then yun nga po sa kanyang naked handlebar medyo mahaba. Sa turning radius niya malayo naman sa ating tuhod. Siguro mga 2 inches na clearance pa. Ayan, magkabila. Then syempre yung kanya pong clutch lever. Ayan, tama-tama lang yung lambot. Oh. Then check natin yung kanyang front brake na disc. Ayun. Swabing-swabe lang mga riders. Oh. Maganda yung kanyang preno dito sa front. Then check naman natin yung kanyang drum brake. Dito sa rear. Okay din naman. Saktuhan lang din. Oh. Hindi siya masyadong malalim. Tama-tama lang. And then malaking tulong po itong dalawang pad na nasa magkabilang side niya. Oh. Para sa ating hita. Ayan, kakapit po yan sa ating pantalon. Pag tayo po ay medyo naka high speed, syempre medyo i-closer natin yung ating mga hita. Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, natabay di nataangay, maglangay ni Rita angay, musakay sigurado makasabay. Skygo ang pilian, patok din sa masa. Di na mabalaka kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo ang gaabag sa negosyo. Di ta maperwisyo, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makamuslot sa bulsa. Di pirmi pahina, Skygo na sulayan na. Diri sa Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Usapay imong ihulat kini kay kusog muhunat basta Skygo. Ayan, para sa mga interesado po, pasyalan nyo lang po dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna. Bukas po sila every Monday to Saturday, 8 AM to 5 PM. Okay, dito lang po ito sa corner Villarosa Subdivision, Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Katapatan lang po ng public cemetery ng Santa Cruz, Laguna. Sige mga riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Daghan po dang nipitik tungod sa pagkahawo. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. 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 Diri sa Skygo, diri sa Skygo, no, no. Diri sa Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado.